salamat po sa pag-iingat mo sa mga maghapon. At ang mga nandun sa online, Panginoon, bigyan mo po sila ng maayos na internet upang kanila po mapakinggan ang kung matang mensahe mo mula sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Patuwain naman kami at maraming kamihanan na hindi namin nasiyasa sa maghapon ko. Linisin mo po kami ng iwanan mo Espiritu. Wala Holy Spirit, in the name of Jesus, paunahan mo po ang malagagawa nito. Ano namin, Lord, ikaw ang aming nais na mag-please, hindi lang piluan. At matutunan namin ang matuloy, sanakin at matutuloy mo, Panginoon, upang ang mabago at makapabuhay ng tayo lamang po sa iwanan ng kalooban. Maraming pong salamat sa iyong po sa kakataon to na binibigay mo sa amin sa ngalan na po. Lalo mo po ang iyong pumilipon na magpapahayag na iyong po mawabalan sa salita. Salamat po at sa iyong po lahat ng Panginoon na iyan pagpulit at kasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Sabi ko nga po nung nakaraan, di ba, kahit iilan lang tayo, we will give our best sa Panginoon sa pagpupuri sa Kanya. Sapagkat walang makakapigil sa pagpupuri sa ating kataas-taasang Diyos. Amen po ba? Handa na tayong sumigaw ng papuri sa ating Diyos? Amen. Hallelujah. Sigawitan po natin ang ating dakilang Panginoon.
Isang piling na malukot na pagsamba, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malukot na pagsamba, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka,
Itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral na hindi ko natapos ang nakaraang Miyerkules, ating part 2 po about our topic 8 steps to spiritual life. Muli po, basahin po muna natin yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Tayo po muna ay manalangin muli. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito. Muli kaming may pagkakataon na mag-aral sa iyong mga salita. Na ang salita mo ay pagkain ng aming buhay, spiritual, Panginoon, para sa aming pong ikalalakas, gagaling, at gabay, Panginoon, sa aming pang-araw-araw ng pumuhay. Salamat, Lord, na sa gabi pong ito, muli mo kami, O Diyos, na i-feed ng mga salita mong ito. At dalangin nga namin, Panginoon, maunawaan po namin itong lubos upang sa gayon, O Diyos, ay dito namin di masayang at ito po ay aming may pamuhay, Panginoon, sa bawat araw para sa kaluguran mo, kaluwalhatian. Muli po, Panginoon, salamat. Salamat, O Diyos, sa pangunawa, karunungan, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, walang hakbang po para sa ating pong spiritual health. Talakay na po natin yung nakaraang 4. Number 1 is faith. Number 2 is goodness. Number 3 is knowledge. Number 4 is self-control. Ngayon ay pupunta na po tayo sa ikalima hanggang ikawalo. Unahin po natin yung number 5. Ano po yung number 5? Ang sabi po ni Peter, idagdag daw po natin sa self-control ay perseverance or patience. Sorry po. PowerPoint din pala na ilagay. Sorry. Okay. Yan. Sorry. Okay, so purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Sabi po ng James chapter 1 verses 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Purihin po ang Panginoon. Ito pong si James, mga kapatid, kilala po natin siya. Siya po ay kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. At nasaksihan po niya at naranasan po niya kung paano sa panahon po nang mamatay na ang kanyang kapatid na ating Panginoon, panahon na po ng mga apostol, sila po ay dumaan ng napakaraming uri ng pagsubok. Lalo na ho sa panahon ng pag-uusig, yung mga pag-uusig na kanila pong naranasan sa kamay po ng mga religious leaders noong time na yon, na kung saan sila po ay dinadakip,
pinapahirapan, kinukulong. At ang iba po sa kanila ay pinapatay. Pero kasi ninyo mga kapatid, magtataka ka bakit ang sabi po dito ni Santiago, consider it a pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Tinuturo po sa atin dito mga kapatid na sa ating mong buhay, hindi mo mawawala ang mga iba't ibang uri ng mga pagsubok. Hindi mo mawawala ang iba't ibang klase ng mga problema. Sabi nga dyan, of many kinds. And take note, ang sabi po dyan, whenever. Hindi po if ever. Kung, hindi ho, kapag. Ibig sabihin, talaga ho, sa buhay ng tao, kahit po Kristiyano at mananampalataya, ay nakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Hindi po tayo exempted sapagkat narito po tayo sa daigdig na ito. Hanggat narito po tayo sa mundo pong ito ay mararanasan po natin ang samot-saring mga pagsubok na pwedeng lumiglig ng ating pong pananampalataya. Ang perseverance po, ang meaning po niyan, nakita ko lang po, perseverance is the determination to keep on without quitting. Sabi po dyan, perseverance is determination to keep on without quitting. Ang ibig sabihin pala po ng determinasyon, yung nagpapatuloy ka sa kabila ng lahat at hindi ka umaayaw. Sumunod salita, don't give up. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibigay. Huwag tayong aayaw. Sa mundong ito mga kapatid, marami hong bagay ang pwede hong pumigil sa atin. Maraming bagay ang pwede hong humadlang sa atin. Sa atin hong pagpapatuloy sa Panginoon. Pero huwag daw tayong susuko. Ang ating mong buhay ay hindi po sprint. Hindi po ito takbuhan na mabilis. Ang ating pong buhay ay marathon. Mahabaan po. So sa mahaba po nating pagtakbo sa buhay na ito mga kapatid, talagang marami tayong madadaan ng mga likong daan, baku-bako, matatarik, na kinakailangan pong tayo ay bumababato, na kinakailangan pong tayo ay hindi sumuko, kundi magpatuloy. Yan po ang ibig sabihin po ng perseverance. Balikan po natin yung verse 2 ulit. Yung kalahati po. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Consider. Ibig sabihin dito mga kapatid, nasa sa pananaw po natin. Nasa sa pananaw po natin. Kung ano ang tingin po natin sa mga pagsubok na ito na dumarating po sa ating mga buhay. Sabi nga ho, these trials and testings can make you bitter or better. Pwedeng yung mga pagsubok na ito ay ikasama ng ating loob, ikareklamo natin sa Diyos, ipagdamdam po natin, ikapanghina po natin, or pwede rin naman itong mga pagsubok na ito ayon sa iyong pananaw ay makapagbigay sa iyo ng kagalakan. Makapagbigay sa iyo ng another measure of faith. Makapagpalakas sa iyo. Ang mga pagsubok mga kapatid ay walang iniwan po yan sa isang taong nag-gym. Sa umpisa, mahirap talaga. Pero makikita nyo mga kapatid, yung mga tao kung ang lalaki na ng mga katawan, saan ba sila nagsimula? Maliit lang ng katawan nila nun eh. Maliit lang muscle nila nun eh. At nagsimula lang kundi po sila sa magagaan na weights. Hanggang sa pumagit ng pumabigat, habang bumibigat, ay gumaganda rin naman ang kanilang katawan, lumalaki. So ganun din po tayo mga kapatid. Kapag po tayo ay nasa gitna ng pagsubok,
at sa buhay po natin, lagi tayong sinusubok, i-consider na lang po natin yun na nagpapalakas sa atin, nagpapa-build ng ating pong faith upang lalo pong tayong maging malakas, matatag, at maganda sa paningin ng ating Panginoon. Ang sabi pa doon sa verse 2 ulit, yung sumunod na mga talata, because you know that the testing of your faith produces perseverance. You know. Sapagkat alam mo. Kaya nga, pansinin niyo yung dalawang salita na consider at you know. Yan yung mga salitang depende sa tao kung paano po niya titingnan, negatibo ba, positibo, yung mga pagsubok na dumaraan sa kanya. Ngayon, kung siya po ay may tinatawag na perseverance, titingnan niya po ito, o determination, titingnan niya po ito sa positibong pananaw. At hindi ho siya panghihinaan ng loob, bagko sa ilalo ho, lalakas ang loob na magpatuloy, magtitiwala sa Panginoon, at kakapit po sa kanyang mga pangako. Isang magandang halimbawa po niyan ay itong si Joseph. Di ba alam po natin, si Joseph, naranasan po niyang siya ay itakwil ng kanyang mga kapatid. Muntik pa nga siyang patayin. At ang dami niyang naranasang pagsubok. Hanggang sa po siya ay mapasok sa tahanan po ni Potifar. Tama ba, Potifar? Ano po? Pero napagbitahan po siya ng asawa nito na pinagtangkaan daw siya kalain. Siya inakulong at doon sa kulungan, ilang taon din po siya doon. Meron na sana siyang pag-asa na makalaya dahil yung isang kasamahan niyang preso doon ay natulungan po niya. Pero nakalimutan siya. Hanggang isang araw, yung pong Faraon ay nakapanaginip ng isang pangitain at di niya ito maipaliwanag. Sobrang nabagabag siya. Walang sino man pong mga salamangkero at mga mahuhusay na tinuturing niyang mga propeta ang makapag-explain po nung panaginip na yon. Hanggang sa ito pong si Joseph nga yung naalala po nung nakasama niya doon sa preso. Pinatawag siya at na-interpret po niya yung panaginip. Dahil doon siya po ay naupong kanang kamay po ng Pharaoh. Dahil sa kanya po pinamanage yun pong paghahanda para sa darating na 7 taon na tagutod. So, yun po. Hanggang sa tumagal ng panahon, siya po inabot na ng 32 years old. Na-meet po niya yung kanyang mga kapatid na nagtakwil sa kanya, nagbenta sa kanya at muntik na siyang patayin. Pero sa kabila ng lahat ng yan, mga kapatid, hindi siya nagtanim na sama ng loob o galit sa kanila. Nung malaman po ng kanyang mga kapatid na siya pala yun, natakot sila. Na inisip, baka gantihan sila ng kapatid nilang si Jose. Pero ano sabi niya doon sa Genesis chapter 50 verse 20? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Ano sabi niya sa kanyang mga kapatid? Ang intention nyo, ang gusto nyo mangyari, mapahamak ako. Pero ang Diyos, hindi. Niloob niya ang mga bagay na yon, hindi sa ikapapahamak ko, kundi sa ikabubuti ko, at hindi lang ako, kundi kayo, at ng mas marami pa nating mga kababayan. So ito po yung isang uri ng tao na, pansinin nyo, sa dami ng kanyang pinagdaan ng pagsubok, pero nag-stick siya, nag-face lang siya doon sa positibong pananaw na ano man nangyayari sa kanya, kami ng Diyos yun. Kung nasa likod man ito ay kamay ng mga taong masama,
Pero ginamit pa rin ng Diyos yun. Alam pa rin niya na mas higit na kamay ng Diyos ang kumikilos at may control sa lahat. Kaya hindi siya sumuko. Hindi siya nagdamdam. Hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Kundi nagpatuloy lang siya at pinanghawakan po niya yung pong calling na yun at yung pangitain na yun na pinakita sa kanya ng Panginoon. So ito po ay makikita po natin mga kapatid, yung pong isang magandang halimbawa ng perseverance, determination, patience sa buhay po ni Jose. Punta po tayo doon sa ika-6. Godliness. Godliness. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 5. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Ang godliness, mga kapatid, ay pagiging makadiyos. Pero hindi yung lahat ng nagsasabing sila makadiyos ay makadiyos nga. Pagkat sinasabi dyan, nakikita lang sa panlabas. Pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Pwedeng sa itsura, mukha siyang makadiyos. Nakita mo nagsisimba, nakita mo nagdadasal, pwedeng nagbabasa ng Bible, pero may pagbabago ba na nagaganap sa buhay nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ng salita ng Panginoon na kanilang naririnig. Mga kapatid, madali hong mapeke ang mata ng tao. Pero ang mata ng Diyos hindi. Ang Diyos lang ho ang nakakakilala at nakakalam kung sino yung tunay na sa Kanya po ay malapit. Nung panahon po ng ating Panginoong Hesus, siya ang turing sa Kanya ng mga Pariseo sa dyablo. Ang tingin naman ng mga tao sa mga Pariseo, sila yung makadiyos. Pero mga kapatid, pinakita doon ng ating Panginoon na baligtad po. At sinabi niya doon sa mga religious leaders na ito, na sila ay parang mga nicho na maputi sa labas, pero bulok ang loob. Nag-gets niyo mga kapatid? Yung bang, ayan, pinapakita lang nila na sila ay makadiyos, pero yung kapangyarihan po nito, hindi naman ho naahayag sa kanilang pamumuhay. Mapanghusga sila, mapanlait sila sa kanilang kapwa, lalo na sa mga makasalanan. Mga kapatid, tayo po ay hinihimok ng Panginoon na mamuhay na kamukha ng Diyos. Na katulad ng Panginoon. Sapagkat tayo po ay mga representante po niya. Tayo po yung mga kinatawan po niya. Sinasabi po ng Bible na tayo po ay hindi na taga rito. Ang tunay po natin na tirahan at tahanan ay ang langit. Amen ba? At tayo po narito mga kapatid para lamang po katawanin ang ating Diyos. Katawanin yung pong tunay na tirahan po natin. Yung citizenship po natin at yun ay sa langit. At anong tawag po sa atin? Sabi sa 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors for Christ. Sabi ni Paul, mga kapatid. Tayo daw po yung mga kinatawan ng Panginoon. Bilang kinatawan po ng Panginoon at kinatawan ng langit, kinakailangan makita ho ng mundo kung paano ho mamuhay ang mga tagalangit. Kung paano mamuhay ang isang makalangit na kumakatawan po para kay Kristo. Sabi pa ng 2 Corinthians 3:18, so all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord.
And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So yan po yung goal natin mga kapatid, na habang tayo po ay patagal ng patagal sa ating pamumuhay Kristiyano, tayo po ay binabago niya from glory to glory. Hanggang sa tayo po ay nagiging reflection na po ng ating Panginoon. Pag sinabi reflection ng ating Panginoon, sa atin na po siya nakikita. Alam niyo ba na ang buwan at ang mga bituin, kaya ho yan nagniningning sa langit, hindi dahil may sarili po silang liwanag. Bakit sila nagniningning? Bakit sila may liwanag? Nanggagaling po sa araw na sumisinag o tumatama po sa kanila. So ganun din po tayo mga kapatid, tayo po yung mga bituin na kaya lang po tayo nagniningning dahil doon sa reflection po ng liwanag ni Kristo. At yun po dapat mga kapatid ang nakikita po sa atin. Kaya nga, godliness also means God-likeness or Christ-likeness. So ang tanong mga kapatid, kung sinasabi po natin tayo ay godly, nakikita ba sa atin si God? Sinasabi po natin tayo ay Christians, nakikita ba sa atin si Christ? Yun po ibig sabihin ng godliness. Namumuhay tayo na katulad ni Kristo nung panahon siya'y nandito sa lupa. Paano siya magsalita? Paano siya makitungo? Paano siya mag-isip? Paano siya mamuhay? Si Pablo mga kapatid, sa 1 Corinthians 11:11, kaya malakas ang loob niyang sabihin ito, that you should imitate me just I imitate Christ. Hindi niya sinabi na imitate Christ. Pero sinabi niya rito, imitate me. Why? Hindi yun dahil sa siya yung tutularan. Actually, tularan niya kung paano tinularan mo si Kristo. Yung sabihin, mga kapatid, nasa amin si Kristo. At si Kristo ang bumago na aking buhay. At yung pagkabago na yun ang dapat tularan ninyo. Diba? One time, sinabi rin po ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid ng godliness. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi ang Diyos na nabubuhay sa atin. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Siya na yung nag-reflect sa atin. Siya na yung nakikita sa atin. Siya na yung naahayag sa atin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. On how we talk, how we live, how we think, how we treat others. Hello? Yan po ang inaasahan ng Panginoon. Bilang mga ambassador ni Christ na nandito sa lupa, inaasahan po tayo ng Diyos na makita sa atin yung mukha niya, yung liwanag niya, yung reflection po niya. Si Moses po, nang siya po ay tawagin ng Panginoon sa Mount Sinai na umakyat para ibigay sa kanya ang 10 utos. Kausapin siya ng Panginoon doon for 40 days and 40 nights. After that, bumaba siya. Pero nung bumaba siya mga kapatid, ano nakita ng mga kababayan niya Hudyo, Israelita? Nagliliwanag siya. Ang tagal ba naman niya nakausap ang Panginoon? Siguro isa lang, isang araw, 2, 3 araw lang. Magliliwanag ka talaga. Nagliliwanag po si Moses nang bumaba siya sa Mount Sinai. Dala-dala po niya yung tablet ng 10 Commandments. Namangha po yung mga tao. Yun ang nakita sa kanya na parang Diyos siya. Dahil sa ningning at liwanag o kislap ng kaluwalhatian ng Panginoon na natanggap niya ng sa loob ng mahabang araw na yun,
ng ilang araw na yun, ng 4 araw na yun, nakausap niya ang Panginoon. Ako naniniwala mga kapatid, ang godliness or Christ-likeness, maating lang po natin kung lagi po tayo nagbababa sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Yan po ang susi dyan. Magbabad ka sa presensya ng Panginoon, magbabad ka sa panalangin, magbabad ka sa salita ng Diyos. At ang liwanag ng Panginoon makikita sa iyo. Ang reflection ng Diyos mahayag sa iyo. Number 7. Kapito po na hakbang para sa spiritual health. Sabi po, after na dagdag po ang godliness, dagdag daw po natin mutual affection. O sa ibang salin po, kindness. Actually, love din po ito. Pero, sa Greek word, Philadelphia, which means brotherly love. We treat one another as our brothers and sisters, as our family. Isa pa yan mga kapatid na inaasahan ng Panginoon. Kung nais po natin tayo ay talagang lumakas, lumusog yung ating buhay spiritual, huwag natin kalilimutan itong brotherly love na ito. Yung pagmamahal po natin, yung pag-ibig po natin sa mga kapatid po natin sa Panginoon. Si Jesus po, kinausap niya ang kanyang mga alagad. Sa aklat po ng Juan chapter 13 verse 34, sinabi po niya, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung kayo minamahal. Ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Pansinin niyo mga kapatid, ginuhitan ko po dyan, kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Sa bibig ng ating Panginoon, makikita natin dito na ang pinakamabisang paraan to evangelize the world. Ang pinakamainam na paraan para makapag-akay po tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon at sa kanyang paanan. Hindi naman natin sinasatabi yung pagsasalita. Pero sa pamumuhay pa lang. How? Loving one another. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Tayo mananampalataya. Kung nagmamahalan tayo, hindi nagbabangayan. Ano sabi ni Pablo, maubos kayo kung nagbangayan kayo. Kung magkakagatan kayo. Magmahalan lang tayo. At makita ng lahat kung paano tayo magmahalan. Walang dahilan para sabihin nilang, sama ako sa iyo. Sige. Attend ako dyan. Sige. Dahil nakikita niya, yung init ng pagmamahal natin sa isa't isa na hinahanap din po ng mundo pong ito. Pero kung wala po yung apoy at init na yun sa loob ng church, hindi ko tayo makakaakit ng gamu-gamu. Ilaw. Hello? Hindi tayo makakaakay ng mga nanlalamig. Hindi sila ma-impress eh. Amen po ba mga kapatid? Tayo yung mga ilaw na sa libutan na sabi ho ng Bible. Pero di ba, kung mga ilaw-ilaw na yan, hiwa-hiwalay. Hindi ganun kalakas ang liwanag. Pero kung sama-sama, ang mga ilaw na yan, iba ang taglay po na liwanag po nito, iba ang binibigay na liwanag po nito para sapat na upang makaakit po ng mga tao sa paligid. Pagmamahalan. Pag-ibig natin sa isa't isa. At syempre, kalakip ko niyan, unawaan, pagpapatawaran, hindi nawawala yung kiskisan sa loob ng church. Pero sana naman, mga kapatid, tanggapin po natin ang kahinaan, pagkukulang ng isa't isa. Sapagkat kung meron man po pinakamatibay
na relasyon dito sa mundo, yung relasyon po ng magkakapatid sa Panginoon. Hindi yung relasyon ng magkakapatid sa dugo. Amen o ba? Why? Yung spirito ng magkakapatid sa laman lang po sila eh. Isa ang kanilang dugo, isa yung kanilang laman. Pero yung magkakapatid sa Panginoon, ano yung isa sa kanila? Isa ang kanilang espiritu. At yun ang espiritu ni Christ. Mas matibay yung band na yun. Dahil ang nagpag-isa po sa atin ay walang iba po kundi ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya maliwanag po, yan, sinasabi ng ating Panginoon. Gusto niyo makaakay? Gusto niyo malaman ng lahat na kayo'y mananampalataya at totoo at makaakay ng kaluluwa? Sa kaharian ko, magmahalan kayo. Malalaman lang tagasunod ko kayo, maging sila, magiging tagasunod ko na rin. Sabi pa doon sa 1 John, o sa unang Juan 3:14-15, alam nating nilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa, ang tinutukoy na kapwa dito yung kapatid, sa buhay espiritual ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Dito pa lang mga kapatid sa mga talatang ito, pinapakita sa atin mga kapatid kung sino yung totoo na may buhay na walang hanggan. Sino yung totoong ligtas? Sino yung totoong papasok ng langit? Sino yung totoong nakasulat ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay? Yung daw nagmamahal sa kanilang kapatid sa Panginoon. Yan, maliwanag ko. Kung hindi mo minamahal ang kapatid sa Panginoon, nananatili sa iyo ang kamatayan. Kung napupuot ka sa iyong kapatid, nananatili sa iyo ang kamatayan. Wala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Maliwanag ko mga kapatid. Amen? Mutual affection, kindness, brotherly love. Yan po yung idagdag po natin, pang-pito. And the last is love. Yung love po diyan sa Greek, agape, which is the highest form of love. Selfless, unconditional, sacrificial love. Yan po yung love ng ating Diyos. Yan po yung love mababasa po natin sa John 3:16. Yan po yung love mababasa natin sa Romans chapter 5 verse 8. Unconditional, selfless, and sacrificial. Na pinakita po sa atin ng ating Diyos, pinakita sa atin ng ating Panginoon. Ganon siya magmahal. At yan po ang pag-ibig na yan. Hindi lang meron tayo ng brotherly love, kundi meron din po tayong godly love. O yung agape kind of love. Amin ho ba mga kapatid? At paano ho matetes? Malalaman kung talagang meron kang pag-ibig ng Diyos. Ako naniniwala mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos, mahayag lang, makikita lang, malalaman lang na meron ka sa panahon kapag ka ikaw ay inuusig, sinasaktan, sinisiraan, nilalamangan, ginagawa ng masama ng iyong kapwa sa panahon na yon. Dahil nire-reciprocate mo sa kanya yung kasamaang ginagawa sa iyo, gagawan mo siya ng kabutihan. At yun ay pag-ibig ng Diyos.
Pinakita ng ating Panginoon ang pag-ibig na yan nang siya'y nakapako sa krus. Nang sabihin niya, Ama ko, kung pa pwede po, patawarin mo na sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Sa kabila po ng lahat, ang sakit, pahirap, rejection na kanya hong naranasan sa kamay ng kanyang mga kaaway, ganun pa ang kanya hong ibinalik, pagpapatawad. So ang point ko mga kapatid, mahayag lang po ang pag-ibig ng Diyos talaga sa buhay mo kung sa harap ng iyong mga kaaway, paano mo sila pakitunguhan. Papatawarin mo pa rin ba? Tatanggapin mo pa rin ba? Ipagpe-pray mo pa rin ba? Ibe-bless mo pa rin ba? Ano sabi po sa Matthew chapter 5, 43 to 48 ng ating Panginoon? Narinig niya sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at panalangin ninyo ang mga uusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis na tinuturing na masasama? At kung ang binabati lang ninyo ay mga kaibigan ninyo, anong ginawa ninyo nakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Okay, mawakita po natin dito mga kapatid na tinuturo po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin po ngayon na dapat makita sa atin ang kaibahan, ang kahigitan bilang mga mananampalataya ni Kristo. Yung difference po. Kung ikaw'y talagang kakaiba sa mga tao sa mundong ito, bagamat tao ka rin, bagamat nakasasaktan ka rin, bagamat nahihirapan ka rin, pero ang kaibahan, sa kabila ng nararanasan mong sakit, sama ng loob, or sakit o sa kabila ng pag-uusig na naranasan mo, o ginagawa ka ng masama, pero hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Kundi nagpapatawad ka at nagmamahal ka doon sa mga taong gumagawa sa iyo nito. Kasi hindi raw po magagawa yan ang mga hindi mananampalataya. Ang makagagawa lang po niyan ang mga mananampalataya. Na totoo Inuhuli po ni Pedro yung love, the agape kind of love, the love of God, sapagkat yan po yung ika nga ay icing on the cake. Kaya pansinin niyo mga kapatid sa verse 48, kaya dapat kayo maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Ano pinag-uusapan dito? Ano yung tinuturo ni Jesus dito? Pag-ibig ng Diyos. Pag daw meron ka na ng 8 na sangkap na ito, na steps na ito, hanggang sa huli, umabot ka na doon, meron ka ng love, no? Ganap ka na. Kompleto, malusog na malusog ang buhay spiritual mo. Amin ho ba mga kapatid? So yan po yung 8 na sangkap o hakbang kung paano po tayo magkakaroon ng malusog na pamumuhay spiritual. Balikan po natin yung kanginang verse, pero sa Tagalog po. Yan din sa 1 Peter chapter 5, chapter 1, 2 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Ang nakalagay po dyan, sapagkat kung ang mga katangian ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakilala niyo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangian ito ay mga bulag. Sa katotohanan, nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Ito naman, bababasa po natin kung ano man po yung katangian ng mga taong hindi healthy ang kanilang buhay spiritual.
Una po, hindi sila productive. Ineffective po sila. Yan ang katangian ng isang taong unhealthy yung kanilang buhay spiritual. Hindi sila effective, hindi sila productive. Pangalawa mga kapatid, sabi rito, bulag daw po sila. Blind or nearsighted sa English po. At yung pangatlo mga kapatid, nakalimutan daw, makalilimutin. Yan yung mga sakit ng mga tao pong may problema sa buhay spiritual. Unproductive, nearsighted, blind, and loss of memory. Sila yon mga kapatid. Pero wala ni isa man dito nito. Amen? Tayo po yung kabilang doon sa una na malusog ang katawan, ang malusog ang ating buhay spiritual. Meron tayong 8. Sana ho, 8. Kompleto. Kasi binanggit po dyan ang magkulang lang ng isa. Dadapuan na ng sakit Hindi na malusog ang buhay spiritual. Amin ho ba mga kapatid? So balikan po natin, ano-ano po yung 8 hakbang o sangkap na yan sa ating buhay spiritual, isang malusog na buhay spiritual. Faith, dagdag po natin goodness, dagdag natin knowledge, dagdag natin self-control, dagdag natin perseverance, godliness, then mutual affection or brotherly love, and of course, the greatest of all is the love of God. Amin ho ba mga kapatid? So, tanong mga kapatid, meron ba tayo lahat ng ito? Meron ba tayong malusog na buhay espiritual? Hello, pagka malusog ang ating buhay espiritual, pagka lagi tayong malakas mga kapatid sa ating buhay espiritual, wala akong magagawa ang kaaway. Kahit na anong ipukol niya na germs, ang sakit sa atin, hindi tayo kakapitan sapagkat malakas, malusog tayo. At yun ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Taglay po natin ang lahat ng ito na sangkap, tinuturo sa atin ng Panginoon upang tayo po ay manatili rin pong matagumpay sa buhay na ito sa pagharap po natin sa anumang uri ng kalaban. Ang diablo man yan, kalaban man po ay mga pagsubok sa buhay, maging kalaban po natin man ay tao, ano po. Pero magpapatuloy pa rin po tayo sapagkat taglay po natin ang 8 hakbang na yan, o 8 sangkap na yan. Amen? Tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po o Diyos. Purihin ka sa gabi pong ito. Ngayon ay nais mo, Panginoon, na makompleto po yung 8 hakbang na ito na gawin namin, 8 sangkap na ito na taglayin po namin upang ang buhay spiritual po namin ay manatiling malusog at malakas, Panginoon. Sapagkat ito po ang tunay na kalooban mo. At salamat o Diyos sapagkat magagawa lamang po namin ito sa magitan mo, Panginoon, na magpapalakas po sa amin. Sa magitan po ng gabay mo, sa magitan ng Espiritu mo, sa magitan ng salita mo, Panginoon, na mangunguna po sa amin, magagawa po namin ang mga bagay po na ito. At purihin ka sapagkat tunay nga po, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang source, Panginoon, ng aming strength. Ikaw ang source ng aming pong malusog na buhay spiritual, Panginoon. Sa lamang po, aming pong titiwala patuloy ang aming pong buhay. At pinabalik ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. And siguro naman po, busog na po tayo dun sa 8 mo natin pinag-aaral na faith, goodness,
knowledge, self-control, perseverance, godliness, kindness, and love. Sabi nga po, magkulang lang tayo na isa to, hindi po tayo complete. At sa tuwing tayo po ay praise God kung lahat po tayo dito ay mayroon na ng mga katangian na ito na nasa atin na complete na tayo. At sa mga nag-i-struggle pa rin o kaya sa tuwing tayo po ay dumaraan sa struggle sa mga bagay po na ito, kung sinusubok po ni Lord yung ating pananampalataya, yung mga nabanggit po kanina, kung sinusubok po ito sa buhay natin, lagi po natin tandaan na malayo na tayo, kapatid. Malayo pa tayo doon sa Christ-likeness siguro, dahil di ba perfect si Lord? Perfect yung pinakita niya example. Malayo pa tayo doon, pero malayo na po tayo sa dating tayo. Malayo na yung narating natin. Yun po yung lagi nating iisipin sa tuwing tayo po ay nanghihina, sa tuwing tayo ay iniisip natin na sumuko na bitawan na lang natin ang ating pananampalataya dahil si Lord laging nakahawak sa atin para po hindi tayo mawala sa Kanya. Kaya huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilain ka. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga banal na salita na aming narinig, Panginoon, sa dalawang midweek po na nakalipas, Ama. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Ama, sa pagtutuwid po sa amin, Ama, sa mga likong gawa po namin, Ama. At salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na ikaw ang aming leader, ikaw po ang aming example, Panginoon, na dapat namin tularan sa kung paano kami lalakad, sa kung paano kami dapat makita ng mundong ito, Ama. Nawa, Lord, ay makita kami ng tao na ilaw, Panginoon, na isang mirror mo, Panginoon, na nagre-reflect sa amin ng pagmamahal mo na naramdaman namin para sa ibang tao, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy mo po kami basagin, Panginoon, patuloy mo pong ayusin ang aming mga puso, Ama. Ikaw po ang nakakasiyasat ng mga puso po namin, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na bumago nito, Ama. Ikaw po ang magtuwid sa amin nang sa gayon, Panginoon, ay ma-accomplish namin, Panginoon, na may mga pinagagawa mo sa amin, Ama, at maging katulad mo rin kami, Panginoon. Maging katulad ka namin, Panginoon. Salamat po sa gawin ito. Purihin ka, Panginoon, sa buhay po ng iyong lingkod, Panginoon, na si Pastor Ali. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa kanya, magbigay sa kanya ng knowledge, Panginoon, at ikaw po ang magbalik ng siksik, uling, at umaabot ng pagpapala, Panginoon, sa kanyang pagsunod sa inyo, Panginoon. Sa gabing ito, sa aming paghiwa-hiwalay, ikaw po ang patuloy na sumama sa bawat isa, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan, Ama, ikaw gumabay at magprotekta sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Sige po, tayo po ay muling umawit sa ating kataas-taasang Diyos. Amen po. Purihin ang Panginoon. Kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo.
all the LCUs na. Baby gising na. Hello. Pag nagising siya, isa tumatawa siya. Video mo na.